syempre kung alam nyo guys, itong pilav, whatever. Sikat talaga ito sa Central Asia na pagkain. Like, so sobrang nakakapasog to kasi meron ng kanin, meron pang tinapay. So ayan guys, ito na yung ating pagkain dito. And I'm so happy dahil masarap siya. Lasang-lasang yung lamb tsaka alat. Hi there! It's me, Francisco and welcome back to my channel. For today's video, samahan niyo ako dahil tayo ngayon ay kakain ng mga masasarap na Azerbaijani traditional food. So, kung bago kayo sa aking channel, please like, share at mag-subscribe ka na. Hintay ko, dali, subscribe, pakipindot, wag tamad. At syempre, pakilike na itong video, kung magustuhan mo. Marami pa akong videos dito sa Azerbaijan, videos sa iba't ibang bansa, kung saan tinitingnan ko yung mga local food. At syempre, na-explore natin yung kanilang city. Dito ako ngayon sa center ng Baku. Ito, malapit ako ngayon sa may Sahil Metro Station. Ito yung lugar. Kita nyo, sobrang ganda. Diba? And on this video, it's a Sunday, kaya medyo tahimik yung lugar nila ngayon. Ay, salamat. Natahimik din. So, ayun guys. Tanghaling tapat at nagugutom na ako. Tuwid tayo. Dahil ako ngayon ay kakain ng masarap na chicken plov. Basta pagkain nila yun, So, na-excite ako ngayon. Nagugutom na ako, tanghali na kasi. So, luckily itong area ng inestihan ko is malapit dito sa maraming restaurant. Mainit guys. Actually, buti na lang yung init dito is dry heat. Kaya for now, hindi pa ako pinagpapawisan. Today's video, magtitikim-tikim tayo ng mga pagkain nila. Feeling ko today, yung pinaka-bar hopping, restaurant and cafe hopping ko. Para mag-enjoy lang muna ako today. At dahil andito pa rin tayo ngayon sa Azerbaijan, titikman naman natin yung kanilang mga traditional dishes. Kung sa Pilipinas, comfort food natin ang adobo, sinigang. Dito naman iba ang kwento. Mula sa kebabs, plov, hanggang dolma. Naku samahan nyo ako sa food trip na ito. Kaya make sure meron kayong food walang sisihan pag natakam kayo. So ayan guys, dito tayo sa isang restaurant. Ang pangalan ng restaurant is Firuze. And ang ganda nung restaurant. Okay. Plov, traditional plov. Hi. Hello. Salam. Can I have this dolma? Cabbage dolma. And traditional plov? Traditional plov. So, andito na tayo ngayon guys. Kumakain na ako. At hinihintayin na lang natin ang ating pagkain. Gusto ko sana guys yung yung bongga. Kaso, 3,000 Sabi ko, ay hindi na lang okay na to dito. Yung 2,000 para kasya pang 2 tao. Or 3 actually. Pero, bongga yung presentation. Kaso sabi ko, wala tayong pera. Kailangan natin magtipid. So, tara guys, kain tayo. Thank you Lord. Amen. Kain tayo guys. Sarap. Manamis-namis siya. So, ang pagkakabasa ko is pilaf pala. So, itong pilaf is made out of long grain rice na in-infuse nila ng saffron. Very parang Turkish food nga siya. 'Di ba? Kasi sa Turkey na alala ko na puro saffron din yung pagkain namin doon Tapos meron siyang
beef, meron siyang chicken, meron siyang lamb. Tapos meron siyang fruit. May apricot, may pasas, may prunes, tsaka chestnuts. May quail din daw. Actually, humingi din ako sa kanila ng bread. Kasi libre naman yung bread. So, ko pa yung bread. Kasi sila dito, hindi man sila dito mahilig sa puro kanin lang. Mahilig sa bread. Ito guys, nakaugalian ko na dito. Purasak ko muna yung mga baso. Dito mukhang malinis naman itong kinakainan ko dahil social siya. Magandang restaurant talaga siya. Bawat subo nito, naghahalo yung laban ng karne, ng prutas. So, merong tamis. Yung fruitiness ng prutas. So, sobrang nakakapasog to kasi meron ng kanin. Meron pang tinapay. Cheers. Although, kung hindi kayo sanay, no, ito honest lang, no, be. Yung lasa ng lamb is parang may something. Masyadong parang may, hindi ko alam yung term lansa ba or ano. Ito masarap to, may taba-taba pa, oh. Taba. Kita yung mga prutas niya, ayan, oh. Tingnan natin to, taba. Tingnan natin kanin. Fairness, masarap yung taba niya. Tingnan naman natin itong cabbage na dolma. Actually, itong dolma, mas Turkish to. Yung dolma nila dito, yung Azerbaijan mismo, yung maliliit. Kaso natikman ko na siya. So, gusto kong tikman itong malalaki. So, let's say para siyang lumpia, pero ang ginamit is repolyo. Ayan o. Parang kumain ng takoyaki. Ang init. Pero masarap siya, ha. Hindi ko na maalala kasi yung lasa nito kaya in-order ko ulit. Ito makikita nyo guys. Traditional tong restaurant na to. Tahimik. Ako lang yung madaldal. Alam mo, supposedly, dapat yung kanin lang nito yung side eh. Dapat na unang ubos yung karne. Pero sa akin, Pilipino ako. Ubos agad yung kanin. Pero syempre, kung alam nyo guys, itong pilaf, whatever. Sikat talaga ito sa Central Asia na pagkain. Like, sa Iran, Uzbekistan, yung mga ganon. So, historically, pagkain talaga ito ng Iran yan. Kaso, nung unang panahon, siyempre, nagbabiyahe-biyahe yung mga tao sa Silk Road, ganyan. Basta, bumabiyahe sila. Sabi mo na para EDSA nila yon. Nagkaroon sila ng sarili ng version. Pero yung kinaibahan ng version ng Azerbaijan sa Uzbekistan at sa Iran ng pilaf is sa kanila nakahiwalay yung pagluto ng kanin sa mga sahog. Doon sa kanila, sa halo-halo, sa kanila hiwa-hiwalay para hindi magdikit-dikit yung kanin. Ayaw nila nang didikit-dikit yung kanin. Good. Alam mo yung maganda dito? Kasi, meron siyang karne. So, naghahalo-halo yung karne. Pag naumay ka na sa lasa ng karne, merong prutas. Like ito, merong, hindi ko alam, apricot ba ito or prunes? Asim. So, matatanggal yung umay mo sa karne. Okay, ito naman guys na dolma. Yung dolma naman na tobe,
tong cabbage na to. So, beef yan. Kiniling na beef na niroll yun ng cabbage. Pero, hindi lang cabbage parang iba-iba yung ginagamit din na pambalot. Merong minsan grapes. Dito uso yung grapes, yung maliliit. Kaya yun yung authentic dito sa Azerbaijan. Though, napakahalag sa pagkain nila yan dahil isa yan sa pillars ng mga pagkain nila. Kumbaga, maraming uri ng dolma sila. Kunyari tayo, maraming uri ng adobo, di ba? Adobong pusit, adobong baboy, chicken, adobong sitaw. Ito, marami rin itong uri. Kadalasan itong pag-cabbage, ginagamit nila ito for winter. Kasi mas matagal yung shell life ng cabbage. So, matagal. Binalot na siya. Pagkabalot ng karne, either sabaw na may tubig or juice ng kamatis. May lisa sa kamatis dito, be. For them, pag ilutuan kanila ng dolma, it's a symbol ng hospitality. Kadalasan ng mga gumagawa niya, mga lola kasi. And historically, hindi talaga yun din dito. Influence lang din yan, guys, ng Persia, ng Iran, ng Mesopotamia. Ganong kalalim ang historical value ng pagkain na yan. Pero kung tatanungin mo ako, ano mas gusto ko? Yung grape leaf or ito, mas gusto ko malaki. Size matters. Lasa matters. Kumbaga sa kanila, guys, yung pagbabalot netong dolma is a family activity that brings them all together. It's a symbol of hope. Miss Universe sa sagutan. Ayan. Hi there, it's me Francis Ganid. Welcome back to my channel. So, for today's video, eto ngayon, mag-wanderlust takot mag-ikot-ikot dito guys sa Baku, Azerbaijan. At syempre, kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share at mag-subscribe sa aking channel dahil nag-upload ako ng videos almost every day. And kung hindi mo alam kung nasaan ba ang Azerbaijan, isa tong bansa sa pagitan ng Russia at ng Iran. Russia sa taas, Iran sa baba, Armenia sa west. So, for today's video, nagigising ko lang guys dahil afternoon nap ako. So, tatawid muna tayo, no? Tatawid muna tayo saglit guys. Makikita nyo naman dito guys, no? Very Europe yung style ng kanilang country. So, ang Azerbaijan is matuturing na European country dahil sa politically mas inclined sila sa Europe than Asia, kahit masasabi natin na nasa bandang West Asia siya. Oo, katabi niya yung Georgia, Armenia, sa may side ng Turkey. Ayan, at kung hindi nyo ako nakikita, nag-neon talaga ako guys. Pansin nyo ba? Ibang-iba yung kulay ng damit ko sa mga kulay ng damitan nila dito. Kita yung damit nila. Gusto mo bang mapansin? Mag-neon ka din. Hindi, kasi sinuot ko to dahil light, super neat kasi itong damit na to. Yung parang, alam niyo naman ako super pawisin, mainitin. Bagay sa akin to. Lalo na ang weather nila dito is dry heat. Yung mainit, pero hindi ma-humid. Kumbaga yung init nila para pang Dubai. Yung YouTube channel na Yes Theory, pumunta rin sila dito. Actually, nung pumunta sila dito, halos nagkasawayan lang naman kami. So, nung pumunta sila dito, super basic lang talaga nung pinuntahan nila. Pumunta sila ng city, nagpunta sila ng Kinalig, na napuntahan ko din naman. Actually, hindi ko alam, on their video, they make it seem na parang hirap na yung mga tao mag-English dito. Which is, hindi naman super ganun. Like, hindi ko alam talaga. Kung nasa city kasi, marami naman nakakapagsalita ng English kahit paano. Hindi ko alam talaga paano yung ginawa nila at kinausap talaga nila. I think, pre-produce nila yun na ganung way na magmukhang walang masyadong
nakakapagsalita ng English dito. Pero for me ito realistic ang dami nag-i-English dito ng mga tao. And ayan guys, tatawid ako sa kabila actually dahil pupunta akong mall ngayon. Mapapansin nyo dito, may mga tao tumatawid pa rin naman dito sa kalsada, mga jaywalkers. Pero ang hirap kasi yung mga sasakyan nila dito, bilis magpatakbo. Kung hindi nyo alam, dito gaganapin or ginanap yung Grand Prix. So, normal na nagpatakbo ito is mabilis. Ito guys, mag-underpass na lang tayo. Actually, yung gusto ko dito sa bansa nila, sobrang linis. Ang linis ng kanilang underpass. Diba? Ang linis ng kanilang underpass. Ito be, on this video no, halos isang buwan na ako nakastay dito sa bansa nila. Ang tagal-tagal ko na dito. So for today's video, kakain talaga ako kasi meron ako namimiss na pagkain. Hindi ko alam kung alam nyo yun. Kasi kadalasan di ba pag kumain kayo ng mga doner is nakalagay sa tinapay na kebab. Pero ayoko lang ganun. Gusto ko yung nakaslice lang siya. Tapos meron mga fries. Ayun talaga yung kinikrave ko ngayon. So yung hanapin natin. And ina-appreciate ko lang dito yung ganda ng bansa nila guys. Like architecture wise ng mga building. Kahit itong mga lamppost nga lang nila, ang gaganda And yung mga park nila dito. Ang ganda ng mga parks nila dito. Sinabi nga doon sa video ng Yes Theory na parang kinoconsider nila na this country is very corrupt daw. Like I think magiging mayaman talaga sila. Totoo naman din talaga. We cannot deny that. Although hindi ko alam no, pero syempre dahil mayroon silang oil reserve, so supposedly maging mayaman talaga sila. At ang mura guys ng gasolina dito. Ayan, wait na. Ang mura. Mas mura nga dito yung gas kaysa tubig eh. Actually mukhang mababait naman sila dito guys. Naglalakad ako dito, hiningitian naman nila ako. Ito pa actually, ang kabaitan na story nila ha. Kahapon, umalis ako kasi nagpaayos ako ng gamit. So hard drive ko yun be. Kung natatandaan niyo pa yung video na yun, tagal na pagitan no. So papunta doon nag Uber ako or Bolt ganyan. Tapos pauwi, sabi ko ay magko-commute ako. Nung nag-commute ako, ayaw tanggapin ng machine yung pera ko. So alam mo may matandang naawa sa akin, nilibre niya na lang ako guys ng pamasahe. Sabi niya na, hindi kami nagkakaintindihan na knowing na ang salita niya is Azerbaijani, tapos nag-Russian siya. So hindi naman ako marunong English lang ako bet, tsaka Tagalog, ganyan. So nag-usap kami, nasasabi niya is parang dito ka lang, lapit ka na lang, ako na magbabayad sa'yo, sabi niya. So lapit ako, siya na nagbayad sa akin. Tapos pagpasok ko dun sa metro station, parang tinatanong niya ako anong station. Ay, hindi ko wala akong clue sir, sabi niya, pero parang nagets ko yung non-verbals niya. Sabi niya parang where are you going? So sabi ko sa Hill Station. Tapos sabi lang niya, eto guys, interpretation ko lang no, na parang sabi niya next station. So ko, okay, next station. So in fairness naman, parang nagkakaintindihan naman kami kahit hindi ako nakakaintindi ng salita nila. Kaya parang during my experience here, masaya ako dahil maganda yung experience ko guys. Wala akong bad experience dito sa kanila. O diba, ang ganda ng park nila dito be. Actually right now medyo maaga pa kaya wala pa dito yung masyadong mga tao. Sa mga bansang tulad nito be, para tong Dubai eh, dumadami yung tao pag dumidilim. So ngayon hindi pa masyadong matao. Although yung init is tolerable na no. Kasi pag medyo maaga mas masakit sa balat yung init. Kaya yung mga tao late din naglalabasan. Mamaya makikita nyo pag dumami na yung tao dito. Pero for now, enjoy the view.
This is the Caspian Sea. Pero hindi talaga siya sea, lake talaga yan. Tinawag nila na Caspian Sea kasi sobrang laki. Sea. Baka niya Caspian. Caspian Lake, supposedly Caspian Sea. Pero hindi ako naganda sa tubig. Parang dumi niya. Hindi ko na alam syempre dahil dahil oil na nila tsaka yung paano lang ginawa nila dyan, baka nasira na yung lake nila or sea. Kasi tinawag na sea kasi sobrang laki niya. Tapos maalat din naman siya dahil galing yung tubig niya naman sa saan ba? Sa Black Sea, hindi ko na alam. Tapos may mga hayop siya na makikita sa dagat. Okay, kaya tinawag siya na parang Caspian Sea na din. Sea. Pero lake lang talaga siya. Dahil may hayop siya na pang Caspian Sea. So, ayun guys yung Flame Towers building. Hindi ko lang kung nakikita nyo dito. Andun tayo papunta sa mall na yon, yung Danish. Basta papunta tayo, doon ako kakain. Andun din yung malaking biggest flag flown ever. Sa kanya yung record na yun, biggest flag flown. Hindi yung flag pole. Kasi yung sa Riyadh ata, parang flag pole. Ito, flag flown. Yung flag. Kasi meron din na flag laid on the floor. Sa Romania naman yun. Kabilang side naman nila dito yung Crescent Mall or Crescent Moon. Hindi ko alam kung mall yan or hotel din. Doon. So, hindi tayo sa bandang gitna. Yung old city, old town, doon yung makikita. Malapit sa may Flame Towers. So, tara maglakad-lakad tayo ngayon, guys. Meron ako dito nakita rin na Pilipino kabayan kahapon na may tulak-tulak na baby. So, I think yun yung trabaho ni ate. Kasi nag-hello ako sa kanya eh. Sabi niya, "Oy, hello." Sabi ko, "Hello po." Yeah, "Ay, hello." Basta lakad lang. Diba, ang ganda guys. Paggabi naman, itong kabaan na ito dito ng tawag ba dito, Linear Park, PUP. Nagtatambayan yung mga bagets dito, nagkakantahan sila. Actually masarap panoorin pero baka di ko lang sure kung pwede mag-camera kasi guys, baka makulong tayo dito. Tsaka maganda siya tingnan pero medyo sabagay amoy ng dagat pala talaga. Ayan guys, onti na lang malapit na tayo sa mall. Ito na yung mall nila na mukhang Sydney Opera House, the remix. So it's a nice walk here. Actually pwede rin dito mag boat ride eh. Hindi ko lang natatanong pa. Ayan magbo-boat ride dyan. Hindi ko lang sure kung magagawa ko pa din. Kasi hindi maganda yung tubig eh. Sabi ko sa ay hindi malinaw. Walang sumisisi. May Starbucks sila dito. Ano na masabi si bakla? May Starbucks sila dito ba? Ito na rin yung Flame Towers. Pero tayo, papasok muna tayo sa loob dahil ayan, ngayon dahil summer, mag-alas 6 na ata. Tapos lulubog yung araw dito bago mag-alas 9. So, gabi na, oras na para maghapunan. Oo, weird, gabi na pero maliwanag pa din. Carnaval. So tara guys, let's go. Pasok na tayo sa mall nila. Nakikita nyo ba sila? Papogi nila. Dahil pogi dito, nakakainis.
So, be, wala namang kakaiba dito sa kanilang mall. Wala. Walang kakaiba dito sa mall nila, in fairness. Wala namang kakaiba dito sa mall nila, maliban sa mga pogi at magaganda lang sila. Late na bagay. Hinahanap ako ng ganyang jeans eh. Meron ba injectable dyan? O wearable lang yung jeans niya? Pogi na ganda. Yung parang nag-window shopping ako ng tao. So, ayan guys, ito na yung ating pagkain dito. And I'm so happy dahil masarap siya. Actually, iba yung na-order ko sa gusto kong kainin. Kasi na-order ko to, saka ako nakita yung gusto kong kainin. So, sabi ko, okay, ito na lang. At least meron tayong rice. So, napicturean ko na ba to? Kain tayo guys. Okay. Well, may rice, mahalaga. Tsaka may meat, may kofta tayo. Pag kinulang, order lang ulit tayo. Pero medyo matagal yung order ha. Side dish ng repolyo. Ano, medyo maalat. $300 ml na to. Ang liit. Masyadong malasa yung ano, yung pagiging lamb niya. So para sa food na to, 10 manat na to. Sulit na siya actually. 300 lang. Kasi kadalasan isang kain ko guys, 1,000. 30 manat. So syempre bilang Pilipino guys, kanin pa din talaga ang hiling ko. Masasya na guys, gutom talaga ako kaya hindi ako masyado daldal at kumain talaga muna ako. Kasi itong pinakapati niya is made from lamb. Lasang-lasang yung lamb tsaka alat. Guys, kung hindi ko lang ito, hindi lang nang hinayang guys, hindi ko ito kainin na. Tapang masyadong lasa ng lamb. Noong una, akala ko, sa pagkakaluto lang before, ang ilang beses ko ito kumain ng get sa kanila, ng lamb, no? Or kofta nila. Ganito talaga yung lasa. Mas gusto ko yung kofta ng Morocco. Ayan guys, gabi na dito ngayon at dumarami na yung tao. Actually, marami ng tao. And awkward na ako mag-vlog. Nahihiya na ako. So, mag-aalas 9 na guys, kaya wala nang araw. At ako guys, ito yung aking curfew. Sarili ko pag dumidilim na, sabihin it's time to go home. So, tapos na ako maglakad-lakad. I so love Baku. Right now, meron silang parang festival naman. Kahapon actually meron dyan performance ng parang EDM. Ngayon naman meron silang tango. Actually nanood ako doon, nag-enjoy ako. Kasi gusto ko. At actually ngayon guys, sa sobrang pag-enjoy ko, pinapatugtog ko na siya ngayon sa tenga ko, mga puro tango music. Yung parang
sumiklab sa damdamin ko yung, gusto ko pumunta ng Spain, gusto ko pumunta ng Argentina para sa mga tango-tango, salsa, mga flamenco, mga ganong sayawan. Ay. Pero for now, let's enjoy Baku. Maglalakad lang ako guys pa uwi. Tapos I'll call it a day or a night. Tapos na yung araw natin for today. Yun lang yon. Parang these days, alam mo yun, nag-enjoy lang talaga ako dito. Para relax lang ako. Pa-chill lang ako. And I'm glad, I'm happy, I'm grateful. Though, ang gusto ko talaga gawin is mag-try ng hamam. Pero, based on my research, mas maganda mag-spend ako ng mga 1.5 hanggang 2 oras doon. And kung alas 9 na, I don't think it's ideal. Para mas safe, gawin natin yung mga hapon bukas. So, for today's video, dito na muna tayo. Magkita na lang ulit tayo bukas. Hindi pa tapos tong video na to kasi alam ko, medyo bitin. So, see you tomorrow. Mag-sleep lang muna ako, ha? Bye-bye. Sleep. Guys, sobrang ganda. Tingnan nyo, oh. Yung fountain nila dito para mga dandelion. Ang ganda. Tapos, alam mo yung, meron pa akong dinaanan na film showing na nanonood sila sa labas ngayon. Na para alam mo yung, eto hindi ko naman alam mo to, yung life dito. Pero iniisip ko yung parang, kung ganyan yung pinoprovide ng government, di ba parang ang saya na may ganitong park, meron ganitong recreational activity for families, tapos may kakanood kayo ng movie, parang ang ganda lang. Ang ganda guys.